Tatlong finals events, ang all-around, vault, at ang kanya raw paborito, ang floor exercise. Sa finals ng all-around, pipiliin nga ang sambayanan, si Carlos, nalaglag sa total force. Trainings din po. All-around competition naman po yun, and bilang all-arounder din po na nakita ko na medyo malayo pa ako para makasungkit ng medal sa all-around. Pero agad naman siya nakabawi nung nagpakitang gilas sa finals ng floor exercise. Na nagbigay sa kanya ng gold medal. Yung sa floor exercise po, yeah, sobrang emotional ko po talaga din. Pero hindi. Di pa man tayo nakakapagdiwang ng gusto at nakaget over sa golden moment. Kinabukasan, sumabak siya ulit sa finals ng vault. Ang pinagdadasal ko lang na maging magawa ko lang yung gusto kong performance. Kung saan niya nakamit ang makasaysayan niyang pangalawang gold medal. Vault, unexpected na po talaga. As in, wala pong pressure nung sa pangalawa na po. Siguro talaga yung nakuha ko na yung gold nung sa floor po. Na-release po lahat ng stress, kaba, yung pangalawang medal. Katangi-tangi siya, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Southeast Asia. In space at maraming specialized equipment. Gold sa pangalawa, di pa lang ito. Ito pala parte ng Eiffel Tower. Taong 1924, gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas bilang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na sumali sa Summer Olympics na ginanap din noon sa Paris, France. 100 taon na nga mula nung ating Olympic debut, muli tayong gumawa ng kasaysayan dito sa nasungkit na double gold medals ni Euro at ang bronze medals ni Leslie Petesio at Ira Villegas. At umuhus pa ang mga papremyo kay Euro. Kung susumahin lahat ng mga makukuha ng premyo, aabot ng mahigit 100 million pesos na! Basta Ngayon pa lang, pondohan na natin at paghandaan na yung susunod. Mabuhay ka, Carlos Yulo, golden medalist.